Paano nga ba mapapanatiling mainit ang pagmamahalan? Kung pagkatapos ng ilang buwan, ng ilang taon, na-realize mo, mali pa lang napili mong kapareha, paano yun? Good morning once again and welcome to Usapang Kristyanong Tahanan. Kamusta po sa aming mga tagapanood, mga taga-subaybay? Muli po kami ay natutuwa na makasama kayo sa araw ng Sabado na ito. Kamusta sa aking mga kasama? Wow! Sabado na naman kaya masaya. Exciting, no? Di ba? Exciting, Itutuloy natin yung ating pag-uusapan. Oo nga na-excite ako lagi kasi paganda ng paganda ang ating mga pinag-uusapan. Oo. Nakaka-excite lagi kung ano yung kasunod. Yes. At bukod dyan, alam mo yon, yung meron ka na namang panibagong matututunan. Yun Yun talaga yung ating inaabangan lagi. Ano ba ang next? Diba? Kaya po ating ipagpapatuloy ang mga tips na ibinibigay o binigay sa atin, how to keep love alive or live in marriage, no? At ito po ay kinuha natin sa mga tips ni Bernardine Bracoma. Ano nga ba ang atin? Ano nga ba yung ating pag-uusapan? Pansamantala po nating balikan ang mga ito. Oo. Okay, so balikan natin yung ating mga napag-usapan ng mga nakaraang first Saturday ng November, no? So, yun po. Okay. So, number 1 yon, ating napag-usapan yung stay curious sa ating partner. Stay curious. Ano pa? Okay, sinundan po ito ng be fully present. Okay, so na-discuss din natin yan. At sunod po, do not forget your manners. Yan, lagi nating pakatandaan yon. At sundan ng pursue your personal interests and hobbies. Wow! Okay, at yung sunod ay have date night. So sana nagawa natin yung mga yun, no? Wag po natin kalilimutan dahil napakahalaga itong mga tips na ito para manatiling mainit. Nag-uumapaw ang pagmamahalan sa loob ng tahanan. Oo, tuloy-tuloy. Yes, at hindi lamang po yan. Sabi pa ng ating author, aba naman, be fair naman kayo sa isa't isa. Walang lamangan. At ating alalahanin na irespeto ang bawat isa. Okay? At ang ating pong responsibilidad, hati-hati din naman tayo kapag may time. Okay? Huwag lang si nanay, huwag lang si asawang lalaki o si asawang babae. Share. Yes, the responsibility. And be resilient, syempre. Ano? Napakahalaga po yan, mga tips na yan. At ipagpapatuloy po natin ang mga tips na ito upang mas madagdagan ang pangpainit sa pagmamahalan, lalo na sa buhay ng mag-asawa. Okay, so atin pong idadagdag ngayon ang respect each other's belief. Kasi nga, di ba, bago tayo nag-asawa, lumaki tayo sa kanya-kanya nating pagpapalaki o sistema ng ating makinalakhang magulang. Totoo yan. Ngayon, paano natin pagsamahin yon? Sir Rodel, yung aking kinalakhan at kinalakhan ng aking asawa, paano natin ngayon na ipagkakasundo sa loob ng isang tahanan? Okay, so bago ko sagutin yan, kayo bang dalawa na schedule na ba kayo ng inyong mga asa-asawa Hindi pa ng nga date night? Dapat i-apply. Calling the attention of... Papakinggan nga natin. Dapat may schedule na yan Oo para nga. Para na-apply. application na. Oo nga. Imagine nasa pang-10 na tayo or naka-10 na tayo, pagkatapos wala pang na-apply kahit isa pa, makakalimutan. Na-apply naman. Na-apply na yung Oo, iba. naman. Okay, Pero yung very good. date,
Huwag kakalimutan yon kasi Oo, darating tayo dyan. Nag-iipon lang ako ng pandit. Kayo ba? May schedule na? tandaan ninyong dalawa, dyan nag-umpisa, bago kayo naging mag-asawa, hindi nawala yung date. Oo nga. So, nasa na yung manners? Di ba? sige, sige. Kaya Sige. dapat yan ay may apply. Okay, so, Oo. punta tayo doon. Okay. Beliefs. Okay, beliefs. Oo nga naman, totoo na ang bawat individual ay lumaki sa kanilang tahanan, na mayroong kanilang kinalakhang paniniwala, Oo. at ang makakapareha mo usually ay talagang different. Minsan opposite, ha? Oo. Can you imagine, nasa isang tahanan ka, kayong magkapatid, pwedeng magkaroon ng paniniwala na magkaiba. Magkaiba. Oo So nga how much more kung galing sa ibang Magkaiba. families, no? Kaya mapansin ninyo, mas mahirap ang nagiging adjustments ng mga taong medyo coming from both conservatives families, no? Ang tanong is, papaano mo mamimend or makukombine yung differences sa pamamagitan ng pag-respect sa Beliefs. beliefs ng bawat isa. Okay. Sa previous natin na mga napag-usapan, nakita natin yung individuality, nakita natin yung curiousness na dapat mag-stay. Kasi nga, you should expect. Hindi naman masama na mag-expect ka at kailangan din yon. Although may sinasabi tayo sa psychology na more expectations, more frustrations. Ayun lamang. Pero, Wag na wag Expect? na mag-expect. Pwede ba yun? pero, yun yung negative eh. Yun yung negative way of expecting. Pwede mo siyang gawing positive. Expect na different kayo. That's positive, no? Okay. And when you expect na kayo ay different, there is more room for understanding. Kasi, naka-mindset ka na magkaiba kami. So, saan kaya kami nagkakaiba? You become curious sa differences ninyo. And when you respect those differences, that means hindi mo ini-invalid kung ang kanyang paniniwala ay iba sa paniniwala. Possible po ba na agad-agad ay magkaroon ng pagkakasundo kung iisipin ko? Oo nga. Sige, iintindihin ko, unawain ko, rerespetuhin ko ang kanyang beliefs. Paano ba ito? Kung kagalit-galit naman ang ginagawa at ang paniniwala, para bang, abay nakakahiya like that, okay. Paano po yun? Kasi nga naman, sa iba pwede, sa'yo hindi. sa'yo hindi. Kasi, for example, ako, saka yung asawa ko, sa amin, pwede, walang problema kung saka ka na lang maghugas ng plato pagkakakain na. Okay. Ang naging asawa ko, hindi pwede. So, ang hirap kasi, actually, hindi lang siya kasanayan. Talagang akala mo kasi okay lang yun eh. You believe that it's just okay. Pero lagi ko yung i-compare. Ako kasi mahilig ako sa motorsiklo eh. And pinakaayaw ko na moment ng pagsakay sa motorsiklo ay yung break-in period. Kasi sa break-in period, yung lahat ng mga mechanisms ng motor, yung makina ng motorsiklo, hindi talaga yan fitted at hindi smooth. Rough talaga yan. Meaning to say, dahil ang pagkagawa sa kanya ay hindi magkakasama, iba-iba, pero fitted naman sila, kaya lang, dapat silang mag-undergo sa break-in period. Kailangan i-work out. At alam nyo ba yung break-in period na yun, hindi mo pwedeng puwersahin ang motorsiklo. Ay, aba. May proseso. May proseso. Paano naman kung 15 years na 20 years? Ganun pa rin? Ba? Ganun talaga, pagka medyo malaki ang difference. Abay, katagal naman. So, talagang kapag the bigger the difference, the longer the adjustment. See. So, Again, remember hindi siya pwedeng pwersahing dali-daliin mo kasi magbe-break. so kahit pala 30 years na, 35, 40, Patuloy. bahasahan pa rin? Patuloy Tama ang proseso. It doesn't matter how long. What matters is continuous yung process. Ayun. So, dyan ba yung papasok yung agree to disagree? Yeah, agree to disagree. Pero, understand dapat hindi nawawala. Ito siguro ang dahilan kung bakit ang iba nasasabi nilang, naku, nagkamali ako ng napili. Kaso na Itali na eh. Pwede. Okay? Pwede ba mong mapanatili pa? Okay. Kung ako yung tatanungin, for as long na pumili ka, I believe walang maling napili.
Oh. Lahat ng pag napili mo, Tama. tama. Mhm. Pero pwede kang magkamali ng pag-treat doon sa adjustment, no? So, adjustment period na at yung proseso kung paano mo tanggapin. Kasi in the first place, tingnan ninyo kaya I don't want to go with that idea na Oo. may nakapili ka ng mali. In the first place, hindi naman nung makita mo, kasal na tayo na. Hindi ba yun ay nagkaroon ka pa rin ng observation, ng trial? Oo. And Ay, apakaganda mo nakita mo eh. Correct. Correct. Kaya nga narito pinag-uusapan natin dahil yung magandang nakitang yun, pwedeng buhayin yun kasi yun ang namatay. Di ba? So, dahil sa kabila ng nakita mo nung siya ay ito may pagkukunwari o hindi, or katotohanan, pinili mo pa rin. Ay, bakit nga ba ganun Di ba, nung dalagat binata pa, ay bay, kaganda-ganda naman talaga ng tingin mo at maikumpara sa iba'y pinakamaganda, pinakagwapo. Ay, bakit after a few years, Nagbago? parang hindi na ganun kaganda? Nagpakatotoo. So, ibig sabihin, yung during time ng courtship, meron dong mga disguise. Sabihin na natin na mayroong nagdi-disguise. Pero, I don't know, if you have felt something like this, okay lang yon. Minsan may narinig ako na, I just do not know, probably he's joking. Sabi niya, hindi bali daw na pangit, matalino naman, pwede pa pagandahin. Oo, meron ganun. Oo. Kaysa dun daw sa maganda na mahirap turuan. Okay. Ayun So, nga. ibig sabihin kanya-kanyang perspective, no? Oo. Makikita natin na ikaw na nakakarinig ng feedback, dahil gusto mo siya, kahit anong feedback ang makuha mo, Wala yun sa'yo. wala, na-overlook mo yung sinasabi nila. Oo, basta maganda, basta gwapo sa paningin mo. Di ba usually ang parents, bakit yan ang napili mo? Di ba ganon? Oo, yes, Oo nga. yes. Tapos ikaw naman anak, bakit po? Anong pong problema doon? Di ba may ganun ka pang pagdepensa? So, if you will ask me, I think, yung pinili mo ay tama. Oo. Ang hindi lang tama is yung openness mo, yung degree of openness mo to adjust with the person na napili mo. Ayun, sa mga mahal naming mga tagapanood, alalahanin po natin, i-check po natin yung ating mga beliefs, no? Yung ating mga pananaw, kung gaano kaganda at kagwapo ang tingin natin nung una na tayo ay nasa ligawan stage pa lang, pwede pala itong ibalik. Dapat at manantili. manatili. Dapat manantili. Oh, yes. Lalong pag-alabin. Oo, mayroon po isang katanungan. Di ba, last time na pag-usapan natin, kailangan ay tulungan. Diba? Kailangan ay nagkakasama kayo. Or, ito pang isa ang pinaka, merong individuality. Kailangan irespeto. Paano po ito? Kailangan daw, sabi ng ating author, yung tips niya ay be a team. Para namang incongruent. Be a team, pero dapat respeto ang individuality. Oo. Ano yung individuality? Pwede po ba yon? Okay. So, paano mo pagsasamahin yung Magkaiba. yung magkaiba? Actually, yung pananatilihin yung individuality and at the same time, working as a team. Oo. In fact, working as a team is different from making every individual the same. Paano Different siya yun. kakaiba? Yun kasing gusto mong maging kagaya ang isang individual, siyang pinakamahirap na gawin. First and foremost, that individual is not you. So, hindi mo pwedeng sabihin sa asawa mo, bakit ba hindi ka maging kagaya nito? Kasi yun yung iyong pananaw Totoo yun. Kaya mapansin niyo yun. Kung titingnan natin mabuti, mayroong mga pagsasama na nakakapagod. Kasi nga, pinipilit mong ikaw ay maging sa iniisip ng iyong kapareha. Oo. Okay. When in fact, yung difference ninyo is pwedeng mag-work if you will work as a team. That's the difference, no? Yung individuality, nagiging kayo on your own. Oo. Pero yung team, yung difference ninyo ay napagsasama ninyo with one objective. Pagsasamahin. Okay? Galing, Magiging objective siya. Parang gitara, no? Again, ito illustration ko palagi. Yes. No? I believe na gamit ko na ito. Ang 6 na kwerdas noon, totally magkakaiba ng laki. Oo nga. Ang tono pati. Tono. Tunog. I mean. Secondly, magkakaiba sila ng pitch. Yes. Pero bakit pag in-strum mo, yung magkakaiba na yun, bakit napaka-harmonious? Ang ganda. Yon ang team. Okay, that's how you work as a team, no? May isang objective.
maging harmonious. Aha. Pero hindi ibig sabihin, pagparehohin yung mga kwerdas. Oo, kasi pag may pansin mo, no, pag may nangibabaw na tunog, ang pangit ang Oo nga. pakinggan. Everything must be synchronized dapat, no? Yun nga, ang pinakang main objective ng mag-asawa na magkaiba sila kasi is maging harmonious. Aha. So yan po ang pinaka-goal natin sa relationship, magkaroon ng harmony. Harmony. Sa relationship between husband and wife. Yung sunod natin, Okay. syempre maganda rin ito. Oo nga. Learn to prioritize. Alin ba naman ang Kasi busy-busy na tayo ngayon. Napakaganda niyan, ha? Oo. Learn to prioritize. Oo. Maniwala kayo o hindi, kung kayo rin lang ay conscious sa inyong ginagawa, ang ginagawa ninyo ay kung ano ang mahalaga sa inyo. Oo nga. Di ba? Yes. So, ibig sabihin, kung ang mahalaga sa iyo ay ang panatilihin ang relasyon ninyong mag-asawa, pagkagising sa umaga, pagkatapos mong sabihin, salamat Panginoon, ang una mong sasabihin, good morning, mahal. I love you. See? Ma-practice nga. Yan. Kasi nga, we will act upon our priorities eh. So, siyempre, ang priority mo is si God. Yun yung Kasi first. kinikilala mo yung kanyang, imagine, ginising ka niya ulit. Kasi wala ka talagang malay nung natutulog ka. Oo So, nga. thank you, Lord. Ay, paano po yun? May mga nai-encounter din ako nagsasabi, alam naman na niya yun. Tagal na namin nagsasama. Kailangan pa ba sabihin yun? Magkatabi naman. Actually, mamaya, yung isang tip dyan, mai-encounter natin yon. Ay, okay. Sige. Okay, hintayin natin yun. Alright. So, kailangan Oo. nating mai-prioritize din naman ang isa't isa. Secondly, may add-on ako dyan. Oo. Kung ating titingnan sa ating pakikisama, sa ating pakikisalamuha, may mga tao ng priority nila is yung work nila. Oo. May mga tao ng priority nila ay kaibigan nila. Meron din naman na ang Mga priority mga anak. So, kapag ka may iba kang priority, siyempre si God, automatic siya yung first. na yan. Kapag ang sumunod kay God is some other thing or things or people other than your wife, that is actually a clear indication na mayroong namamagitan na sa inyo. So this is similar to triangulation? Triangulation. That's what we call triangulation. So, para mapanatili pala, kailangang manatili yon na prioridad mo pa rin. Second to God. Oo, No? next Yung to iyong God. partner. Ayan. So, magandang okay. paalala ito sa atin sa mga nakakalimot kung tayo nakakalimot. So, first priority natin, syempre, yung may-ari ng ating buhay. Kasi ang pinaka-goal natin, magkaroon ng harmony. Oo, kasi sa tahanan nagsisimula ang lahat. Yes. So, nag-uumpisa unang-una sa Panginoon, sunod sa nanay at tatay, Sa sa bagay nung mag-asawa. binata at dalaga pa, di ba? Pagkagising sa umaga, ano agad ang hanap? Oo nga. Cellphone? Titingnan kung may Text. text ba yung Right. ano. Kailangan I don't know, nung wala pang cellphone, no? Naalala nyo ba yun na, ako kasi ganon, nung kauna-unahan akong sinulatan nung nililigawan Yun nga, ko, love letter. Nung unang Ba- panahon. bakit yun ay nandun Katabi. lang nasa ilalim ng unan ko? Pagkagising ko, yun ang unang Bubuksan babasahin. mo. Bago matulog, yun ang huli kong babasahin. Bakit ito kahit nabasa ko na, Masarap Ulit-ulitin. ang Ulit-ulit. Ang sarap Oo. ulit-ulitin. bakit mawawala yun pag-asawa? Oo na, nga. di ba? Oo, lalo na katabi mo, no? Ano yun? Kaya, i-check natin yung ating priority at ma-evaluate natin kasi magbibigay yan sa inyo ng idea kung ang wife or husband nyo ba is priority nyo pa. Ang isang tip dyan, para mabuhay, dapat i-prioritize mo. Ay, yes. So bago bumaba ng bed, kailangan mo nang magbatian. Okay. Oo naman. Batiin natin ang ating mga kapareha. Siyempre, ang pinakauna natin, wag niyo pong kalilimutan, ang may likha ng pag-ibig. Walang iba kundi ang ating Panginoong Oo. Jesus. So, pangalawa po, priority. Yung ating katabi. Yung ating kapartner. Yung ating mga asawa, lalaki or babae. Sometimes marirealize mo, siyempre, pag may pinagdadaanan kayo na sobrang problematic, matatanong mo, Panginoon, bakit ganito? Kasi nga, napatingin ka sa... Katabi mo. Oo, doon sa problema. Kasi problematic, napoproblemahan ka nga. Or meaning to say, Kasi hindi mga ka na... senaryo na, Lord, bakit ba ito binigay mo sa akin? Problema. Pero mas maganda at mas magiging meaningful and challenging, of course, pero
it will actually work out kung meron man kayong pinagdadaanan. Ayun. Yung masasabi mong Panginoon salamat, Aha. may problema man, ba't lalo kaming nagiging matatag? Yun. Aha. Ikaw ba, Sister Bing, ito, nakaranas ka na ba na isorpresa ng asawa mo? Alam mo ba, ito napakahalaga din sa ngayon sa ating author, ano? Isa sa mga tips niya. Oo naman. Yeah, give your spouse a surprise. Oo, yung pagmulat ng mata mo, may katabing surprise gift sa tabi mo. Wow. Ito po ba? Yung tibok ng puso mo, yung normal, nadudoble. Yes. Ay, ito po ba? Ay, talaga pang kailangan pa sa mag-asawang matagal naman ang nagsasama. I think kailangan. Pero alam niyo sa totoo lang, habang binabanggit niyo yung isang tip na yan, kinakabahan ako. Kasi sabi ko, Pressure. hindi, kasi sabi ko, baka maubos yung surprises pa. No? I don't know kung ang gagawin ko pa ay surprising sa kanya o hindi. Ano ba ito mga surprise na ito? Material thing? Or meron pa bang other thing na hindi? Pwede bang masurpresa din? Usually, I just do not know, but in my experience, ang bagay or ang mga bagay na nakaka-surprise ay yung mga changes. Pwede pala. Yung bang tipong mamamangha yung kapareha mo nagsabi, anong nakain mo? Anong nangyari? May bago. Bakit? I think every couple has their own way of Giving surprise. giving surprises. They are creative. However, kung inyong papansinin, may mga creativity na nawawala kapag ka ito'y hindi nabigyan ng kaukulang appreciation. Ayun. I see. So, makikita natin, very important yung surprises, pero kakambal nun is yung recognition ng surprises na yon. Para hindi ba maubos? Oo naman. Oo nga. Kasi nga naman, kung bigay ka ng bigay, hindi naman na-appreciate yung binibigay mo. So, yeah. So, ano na lang, okay. Parang normal. Let it be that way. At Di ba? saka, be specific siguro din, ano? I think, halimbawa, nagbigay ka ng sorpresa, for what purpose? Ano ba, may na-appreciate ka ba? Or may something new ba? Siguro, very clear din kung na-specify kung ano yun. Alam yung isa sa naranasan ko na surprise, no? Yung nung kauna-unahan na ang gumising sa akin ay yung amoy ng salabat. Ay! Sa ganong paraan. That's actually a surprise. Para ba? Hindi ka kagad makapagsalita eh. Ang gumising sa'yo yung scent ng Yung amoy. Yung scent noon. nung salabat. So, that means it matters. So, ibig sabihin, hindi ito pang everyday na ginagawa Oo, yeah. mo. Kasi parang may exciting, may excitement should I say, no? Na-excite ka doon sa ibibigay mo na sorpresa. O, di ba? Parang ibig sabihin, pag magbigay ka ng surprise, may mga kadahilanan. Oo. Kumbaga, ano kay mga kadahilanan na bakit magbigay tayo ng surprise sa ating partner? Tulad ng may nakita ba tayong bago sa kanyang pag-uugali? Or Ayan. na need natin bigyan ng surprise? Baka wag naman dahil may hihilingin ka. Ah, Kaya mo okay. siya Yun, oo nga naman. Oo. Oo. It should be natural enough, creative, Yes, and yes. huwag nating gagawin siya na schedule kasi predictable eh. Yes, So yes. mawawala yung Alam element. niya. Huwag niyo yung gagawin na every Sunday. Kaya Hindi. nga surprise, di ba? Yan, oo. Totoo yan. At alam nyo ba, sabi nga ng ating author, yung pagtawa na magkasama, yung laughter, okay? You laugh together. Abay, napakahalaga po pala itong tips. Kayo ba nakakatawa pa? Oo naman. Ano po ang masasabi nyo dito? Laugh together. Kaya Alright. pa bang tumawa, mga mahal naming mga mommy and daddy or sa mga husband and wife dyan? Okay, this is the sad reality na kapag ang responsibility ng mag-asawa ay lumaki na or lumawak na, yun ay nawawala. Or kung hindi man nawawala, yun ay nababawasan. It is very important. Kung inyong babalikan lamang ang unang mga yugto ng inyong relationship, lagi kayong tumatawa magkasama. Yeah. Di ba? Pinipili yung masaya. Kahit nung dalaga at binata, para bang hindi kayo nauubusan ng Oo kwentuhan, nga hindi kayo nauubusan ng pag-uusapan. Sabihin ng kayo ay engaged ng 3 years, sa 3 years na yun, hindi kayo nauubusan. So, ibig sabihin, kapag kayo'y mag-asawa na, ang usapan, hindi laging sa problema ng pamilya.
Oo nga, no? I remember, I just want to share yung 5 basic needs ni William Glasser. Yes. Sabi niya, tayo daw mayroong basic need na survival. Meaning to say, yan yung need natin ng pagkain. Yung basic needs like water, air, yan. Basic need natin yan. Secondly, meron din tayong need for freedom. Yes. O kaya yung individuality, di ba? O yan. So, yung mga needs na yan ay normally nasa bawat individual, according kay Glasser. Meron din tayong need for love and belonging. Alright? Pero ang pinakagusto ko doon sa sinasabi niya na need, bagaman mayroon siyang sinasabing need for power, alright, ay yung love or need for fun. Oh, for fun. Alright? Di ba, tayo dumaan sa ating pagiging bata. At kung ikaw ay hindi nagmahal sa fun nung ikaw ay bata, hindi mo naranasang maging bata. Okay. Ang fun ay isang bagay na nagpapanatili or bumabalanse sa buhay ng mag-asawa. Kasi nga, ang kadalasang pumupuno sa mag-asawa, sa isip ng mag-asawa, paano ipoprovide yung mga pangailangan, paano so, yung mga problema, no? Nakakalimutan nila yung isang mahalagang bahagi na nagpapalusog sa relasyon, which is yung happiness or yung fun. So sometimes, meron kasing kapag nagkaasawa na nagiging seryoso. Alam mo yun? Yes. Oo. Parang puro problema na nga lang ang nakikita sa bahay. Minsan yung kikilitiin ka ng partner mo, parang minsan naiinis Galit ka. Di ba? Pero yun, alam niyo yun, parang nagiging bata ka sa ganong way And yun actually yung pinapatungkol doon. You can laugh together, may pagkukwentuhan kayo, but sometimes, yung kikilitiin ka sa ganyan na matatawa ka, instead na magalit ka, consider that as a way yung pagiging bata. Pagiging bata. Ayan. Mag-enjoy din naman. Ano? May Mag-enjoy. time. Tumawa Mag-enjoy, din. Tumawa. Sa inyo ba, sino ang funny? Siyempre, alam nyo na. Ayan. Sa mukha. Sa inyo ba? Sino po ba ang funny sa inyo? Yung asawa ko. Okay. Nako. Okay. Ayan. So- at ang pinakalas natin na tip na ibibigay galing sa ating author. Kaya meron akong katanungan. Kasi sa buhay natin ngayon, busy talaga. Whether ikaw ay daddy, whether ikaw ay mommy, kailangan talagang magtrabaho. Yes. Paano pa ba natin maipakita ang affection natin sa isa't isa bilang mag-asawa? Eh, busy-busy na eh. May Okay. trabaho na, may mga anak pang intindihin. Yeah. Diba, matik naman kung tayo ay nagpo-provide sa pamilya, that is showing na mahal Affection? natin. Oo. Paano yung affection Meron naman? pa bang dapat? Yun actually yung ibang nagiging reason. Nung ibang, sabi nila, hindi talaga ako expressive. Oh, yun Yes, nga. yun Oo. Ang tanong ko, kapag ang katwiran mo hindi ka expressive, so how will the person know? Di ba? Kung hindi mo express, kasi not unless mayroon akong mental telepathy na kaya kong i-connect yung mind ko sa mind mo. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin na hindi ka expressive, so Hindi how will I verbal. know? Oo. No? Very important na kung mahal mo, dapat magja-jive or magiging coherent, nakikita kung ano ang nasa sa loob. Or So, napapaintindi yeah. o napaparamdam mo sa kapareha mo. Oo. Some people express their love or affection through words. Yes. No? Verbal. Yung iba ayaw kasi nahihiya or hindi sila nasanay. Or nakokorne. Nakokornean sila. But it is a good thing to develop that one. Kasi natututunan naman yun, no? Hindi lang sa pamamagitan ng pagpo-provide. In fact, mahal mo o hindi, pwede mong i-provide eh. Kaya mong mag-provide. Yes. Pero, bakit ba napaka-cultivating yung marinig mong I love you? Yung Oo nga eh. sa words talaga. Pero kapag nawala na yun, sabagay nung mag-sweetheart pa, di ba? Nagagawa mo nga isulat. Ayun, oo. At saka, sabihin. hindi ko rin alam kung paano nanligaw yung mga hindi expressive, paano nila sinabi na mahal nila yung kanilang nililigawan. Oo. Siyempre, At yung kailangan nililigaw- nila ma-express yun para sagutin sila. Oo. Correct. At yung nililigawan, paano din nila naintindihan Na na mahal love sila? sila. Ano naman siya, tara na, tayo na. Alright. So, very important, no, that affection must be seen. It must be tangible. Pero, considering, nung mga unang panahon, diba, ang uso nung pinagpa-partner ng magulang. Oo nga, paano nga yung Paano pinagpa-partner yun? na lang? Pwede bang ma-learn pa yon? Yung wala nang ligawan? Oo. Kasi pinagtagpo na ni nanay at ni tatay. Ang both pinakamasakit na parents. reality doon, wala kang choice.
Oo. Doon pwede pumasok yung ating pinag-uusapan kanina, no? Yung ang masusunod ay ang magulang kasi alam nila ang tama para sa kanilang anak. Pero sa ganyang sitwasyon, pwede bang mapanatili nung na lively yung pagmamahalan? Okay. I think kayang mag-ignite yan Oo. kung napag-aralan nila na mahalin na rin Ang isa't isa. Oo, ang isa't isa. Kaya nila yon. So, ibig sabihin, bagaman hindi nila choice, dahil naging isa na silang pamilya, may mga anak na sila na dapat panantilihin na healthy din ang mental health, panantilihin ang harmony ng relationship within the family, kaya pa rin yun. But it will be a bit challenging. Yes. Yes. Challenging yun. Pero natututunan. Pwedeng matutunan, no? Kasi ano naman tayo we have the capacity to learn. We have the capacity to adapt, to adjust. So I think there's nothing impossible. The only requirement is willingness. Yes, be willing ang ating puso at isipan kung gusto po nating mapanatili ang pagmamahalan sa loob ng tahanan. Nagkaroon ng kasagutan ng ating tanong kanina, di ba? Kung pwede pa bang mapanatili, bagaman na-realize mo, nagkamali ata Ako nang pinili. Oo. So yung mga tips po na yan na ating naibigay sa araw na ito sa pamamagitan ng article ng ating author na si Racoma ay makakatulong ng malaki sa bawat isa sa atin. Subalit, hindi pa tayo natatapos dyan. Oo. Meron pa yung karagdagang Yes, tips pa ipagpapatuloy natin. na lalong magpapaalam pa ng ating relasyon bilang mag-asawa. Totoo po yan. At kami po ay patuloy nag-aanyaya sa inyo na kami ay subaybayan dito lang sa Usapang Kristyanong Tahanan. Every Saturday, 8 to 8:30. Mga